Galak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gawanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon ng pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming
Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tawang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang magandang balita dahil ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak upang hindi hatulan, kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan. At ito po yung direksyon ng pagdala po sa atin ng ating Panginoon si Kristo upang akayin tayo. Ibig sabihin po, tandaan po natin mga kapatid, ang taluktok po ng ating pagsunod sa pagiging Kristiyano, sa ating pagsunod sa ating Panginoon si Kristo, ay ang wika na rin niya, that there is no greater love than to lay down one's life for the others. Yung po ang pinakataluktok, bakit tayo nagdadasal, bakit tayo tumutulong, bakit tayo nagbabahagi, bakit tayo nagpapalaganap ng kapayapaan at justisya, dahil po sa kaisipang ito at sa wikang ito ng ating Panginoong Diyos, na kanyang salita ay ang kanya din mismong tinuturo, at ang kanyang tinuturo ay isa mismong kanyang isinasagawa at isinasabuhay. Ibig sabihin, all of the above, complete. Ibig sabihin po, walang ibang rason kung bakit pinadala ang bugtong anak ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Indeed, that is the good news na atin pong ikinatutuwa. Ang ipinadala para iligtas tayo. Dinadala tayo sa liwanag, pero ang tao gustong mananatili sa dilim dahil sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, what determines the sin is our choice. Kung gusto mong alamin kung ikaw nga ba'y nagkakasala, ang dali naman po, hindi ka na makukonfuse. Meron tayong ibinigay na kalayaan, at what determines the sin is our choice. Dalawa lang po ang ating pagdidesisyonan. Either to do good or to do evil. Wala pong nasa gitna. Gagawa ako ng kabutihan o gagawa ba ako ng kasamaan? Magdidetermina yung ating paggawa ng pagkakasala kung ano yung pinili mo. Ibig sabihin, pumili ka ng kadiliman
at paggawa ng kasamaan, ikaw yun. Hindi yun ang kalooban sa ng Diyos. Pumili ka ng kabutihan, ikaw din yun ang makinabang noon. At yun din ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, what determines the sin is our choice. Nasa sa atin po. At yan ay napakalaki pong biyaya at responsibilidad na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kung kaya nga po, sa ating paglalakbay ng ating pananampalataya at buhay, marami na po tayong mga gabay. Ang mga banal ng para sa kanilang buhay nagiging ehemplo para na rin sa ating pagsubaybay ng ating paglalakbay ng buhay na ito. Ang ating mahal na Birheng Maria, and of course, ang ating puong Nazareno, mismong ang kanyang buhay na tinahak ay siya na rin nating gabay. So we have all the choice. Nasa sa atin na po ang pagpipili nito. Kung ang biyaya ng mula sa Diyos o ng kadaliman. Ibig sabihin po, tandaan po natin, lahat po ito ay inisyatibo ng Diyos. Maging ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. There might be other reasons kung paanong paraan para iligtas tayo. Pero itong paraan na ito, para maipapakitang pagmamahal ng Diyos sa atin na mismong kanyang anak inaalay para po sa ating kaliwanagan ng ating isip. Pero inyo po kung meron kayong anak, nang dahil sa sobrang pagmamahal sa isa o kung sino man inyong ilalayan, of course, marami sa atin, o halos lahat tayo, we have to spare our children na hindi ito isasakripisyo. Pero dahil sa maigting ng pagmamahal ng Diyos, mismo ang kanyang anak ay inaalay niya para sa atin. Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng Diyos na maging siguro hindi siya nananahan sa kadiliman. Pero kung nandoon tayo sa dilim, kayang puntahan at hahanguin tayo. Maging sa impyerno, hindi yun ang pananahan ng Diyos, pero ang ating Panginoon Kristo, siya ay bumaba alang-alang sa atin. Hindi pa ba yan good news? Hindi pa ba yan ang dahilan kung paano natin maibabalik sa Diyos ang kanyang kabutihan? Bakit patuloy pa rin tayo mamili ng kasamaan? Bakit patuloy pa rin tayo nagpapahayag ng mga peking balita, fake news? Bakit patuloy pa rin tayo sa pagsusuporta ng mga taong iba ang motibo at hindi talaga sa kabutihan ng tao? Marami po na ating titingnan ang ating din mismong pagkatao na magre-replika din sa ating desisyon sa buhay. Wala na po siguro nagdi-discern ng malalim para sa atin at humingi ng atin din mismong tulong at gabay para sa din sa ating paglalakbay. Mga kapatid, ito din po ang kadahilanan. Bakit tayo narito? Hindi po upang humingi ng kung gusto natin, kundi manahan tayo dito at pakinggan natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, kung ano ang Kanyang ipapagawa sa atin kasabay ng pagtatuguyod ng Kanyang misyon na makikibahagi tayo. Ibig sabihin, the most important thing that we think of, perhaps, yung ating din mismong mga ambisyon, yung mga adhikain natin na yaman, yung ang mga adhikain natin, mga titulo. But there is the greatest expressions of this success that we think, and that is to proclaim what the message of our Lord Jesus Christ. Yan po ang pinaka-common po nating propesyon na ikinatutuwa natin ng una at priority, kundi ang pagpapahayag ng mabuting balita. At kung anong propesyon man tayo, doon po nakasentro, doon po nakaugat, doon po ang payong ng atin din mismong gabay. Ibig sabihin, driver man ako, doktor man ako, engineer man ako, teacher man ako,
ano itong propesyon na maitataguyod ko una tigit sa lahat ng pinapahayag ng salita ng Diyos. Dito nakaugat. Hindi po baliktad na ito yung aking propesyon at kailangan makamtan ko ito sa anumang paraan na hindi na natin naisip ng kadalasan nalalabag na tayo sa kalooban ng Diyos. So sisters and brothers, tandaan po natin, it is our decision to live in the dark or to live in the light of Christ. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa Kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama namin na sa langit, tungayin mo ang pag-ibig ng iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimig ng ang poon ay tumindig ng hukom natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalugmong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay sa ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagarian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan. Siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Ganyan din ang lahat naming kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaniyahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tigo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Patas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y di naalipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa Ama, na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob ko'y humayo kayo at magbungang ibayo. Ito ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Maghalan kayo, magmahal
Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 1, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming mapagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kaputihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa aming malulating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.